taon wala. Wala talaga nito. Supply kasi naubos na po. Naubos na. Ito ang praziquantel, ang gamot sa schistosomiasis. Sa ibang bansa lang ito nabibili. South Korea pa. Gano'ng karami yung stock ninyo nung dumating ka? 15 canister. Sa aking time, wala na parang na-receive na gamot. Kung sa bulating lupa may pampurga, ang bulate sa schistosomiasis pinapatay sa loob ng katawan. 4 na tableta nito ang kailangan inumin bago pa lumala at manganak ang bulate. Kapag di kasi naagapan, permanenteng lamat na ang iiwan ng schisto. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ay, hindi makarinig? Dili ka na, nawalan siya sa... Normal lang siya. Nawalan ng... pag-isip. Nawalan ng pag-iisip? 16 years old si Flory Paz nang dapuan siya ng schistosomiasis. Bagamat naghanap sila ng gamot para sa kanya, wala na raw supply sa health center. Pagkatapos, nagkaganito na? Ano po una nangyari? Ganito na. Hindi na makagalaw? Oo. Hindi ito magalaw? Hindi. Ganyan lang. Mas matigas na? Matigas na. Isang masayahin at matalinong bata noon si Flory Paz. Ngayoy paralisado ang kaliwang braso, ang utak animoy bumalik sa pagkabata. Hindi pa matiyak kung schisto nga ba ang may kagagawan nito, pero sa pag-aaral ng mga eksperto, posibleng umakyat sa utak ang itlog ng bulating schisto. Sa Davao at Agusan, maraming kwento na ang mga pasyente na nakita ang mayroong mukhang tumor sa utak, pagbukas ng siruhano, yung pala itlog ng schisto nasa utak. Kapag umabot sa utak ang mga itlog ng bulate, unti-unti nitong sisirain at pamamagain ang mga ugat hanggang tuluyang masira. Nabagdalaan siya sa isang ito na naman may kira para labasan sa Davao. Ano ba dapat ang pangarap niya? Gusto na siya mag-midwife. Pero nakakaisip pa ata, naiintindihan niya tayo. Naiintindihan mo ko, Flory Paz? Ha? Naiintindihan mo ko? Inom ka ng gamot? Alam kong naiintindihan ako ni Flory Paz. Hindi lang niya magawang gumalaw at magsalita dahil pinamahayan na ng mga bulate ang kanyang katawan. 1906 pa nang madiskubre ang schistosomiasis sa Pilipinas. 100 taon na natin nilalabanan ang bulating ito, hindi pa rin tayo nananalo. 1961, nagkaroon ng programa para burahin sa mapa ang mga bulate. Nagbigay taon-taon ng gamot na praziquantel ang Japan. Sa loob ng matagal na panahon, umasa tayo sa donasyon. Pero noong 2005, itinigil ng Japan ang donasyon. Natigil din ang panggagamot sa mga tao. Sa munisipyo ng Trento, halos magmakaawa ang mayor na bigyan sila ng gamot. Pero wala na raw dumarating mula sa DOH. Nung nagpunta ako doon sa Barangay Basa, nung nagsabi ako na may nagdating na isang canister na tambal ng sisto, alam mo, palakpakan sila lahat. Wow, ganun sila. So, na-feel ko na kawawa yung mga tao. Naghintay talaga sila sa medicine. May gamot na available, pero kukunin yan sa labas, sa nasod. Hindi yan dito sa Pilipinas. Siyempre, saan kami kukuha? Hindi namin alam kung... Kasi naghanap kami, wala kang mahanapan dito. So, ang kailangan tagay from the national health, sila mag-provide. So, imagine mo, since 1961, mayroon na siyang program. Ayon naman sa DOH, naglaan na raw sila ng 23 million pesos para bumili ng praziquantel. In 2006, the Department of Health, using its own money, tried to procure praziquantel. So, kaya nung 2006, medyo na-delay yung procurement. Oo. Kaya siguro nung pumunta ka noon, walang gamot sa field. Pero ngayon, as early as February, may dumating kaming galing ng WHO. Actually, meron na sa Agusan by this time. Kasi yung February delivery namin, doon na namin pinadala sa Caraga to cover Agusan, Surigao. Ayon sa mga taga-Trento, may gamot ngang dumating, pero isang bote lang. Itong isang canister na to, mga ilang tao lang ang masiservisyohan. 150 people.
Eh, gaano po ba karami yung may shisto dito? So around 30,000. Nangako ang DOH na sa taong 2007, ipaprioritize na nila sa budget ang gamot kontra bulate. Ito po yung tinatawag namin na Oriental Herbal Nutrients po. Habang wala pang gamot, nag-isip ng sarili nilang solusyon ang mga residente ng Trento. Ito ang ginagamit ng mga magsasaka rito pampatay ng malalaking kuhol at iba pang peste. Gawa sa luya, sili at halamang panyawan, wala raw itong kemikal. Ito yung tabako yung isa. Yung isa yung, Yung parang dahon. Yung panyawan. Ano yung panyawan? yung vines po yan. Isang uri ng halaman po. Okay, so ito luya ito. Tapos ito yung tabako. So bukod dito, ano pa po yung nilalagay ninyo? Ito po, nilalagay niyo po ba ito? Ito. Ano to? Itong Ano to, Doc? Mallorca. Gin ito? Gin. Ito yung gin. Tapos ano po ito? Beer. Beer, kahit anong uri ng beer. Ito yung beer. Ah! Pang ano to? Para saan? Para Pang- yung sa fermentation process. Ah, para mag-ferment siya. Kung kaya patayin niya yung suso na malalaki, so mas madali niya patayin yung maliliit. At nang subukan sa laboratorio, isang patak, patay ang maliliit na susong nagdadala ng bulating shisto. Pero di pa masimula ng mga taga-Trento ang imbensyong ito. Naghihintay pa raw sila ng clearance sa DENR na talagang hindi ito nakakasira sa kalikasan. Samantala, habang wala pang gamot at habang hinahayaan nating mabuhay sa sariling dumi ang mga tao, palakas ng palakas ang mga alaga. Ang bulate, isang index yan ng underdevelopment. No? So, hanggat tayo ay underdeveloped at ang mga komunidad na ito ay poor, expect na ang mga sakit dulot ng mga bulate ay nandyan pa. Tandaan mo, people, parasites, poverty, tatlong P. Magkakasama yan. These are diseases of the poor. Ang mga sinaunang sibilisasyon ay nagsimula sa gilid ng tubig. Kung saan may tubig, umusbong ang buhay. Pero hanggat patuloy nating binabaliwala ang ating mga tubigan, meron at merong sakit itong ibabalik. Sa kabila ng mga balita tungkol sa skandalo, ipinaaalala ng dokyong ito na madalas malayo sa bituka ang pinagkakaabalahan ng ating mga lider. Minsan, ang solusyon sa problema ay kasing simple lang ng kubeta. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo. Magandang gabi po sa inyong lahat.